ang Selangor Red Giants to dominate yung mga tournaments na sinasalihan nila. 'Di ba? Sila pa nga yung nagpapababa sa mga kababayan natin sa lower bracket. Sila pa yung nagpapahirap sa atin. Pero ngayon, this is a surprise. Pinapahirapan sila ng Cambodian representatives. Tingnan natin who will advance on the next upper bracket round or who will go down to the lower bracket. This is Selangor Red Giants versus Pro Esports in a best of 3. Game number 3. Tingnan natin kung sino ang tatagos. Maaaring sabihin na Old Gods versus Young Bloods. Dahil sa pinapakita ng dalawang teams na to, for SRG, they've been 5 times champion ng MPL Malaysia back on their own region. And for Pro Esports, unang beses to na nagkampiyon sila, unang salang sa MSC, and now they're letting these gods bleed. Itong SRG, literal na David versus Goliath ang nakikita natin dito sa laban na to. And for Pro Esports, they've already taken 1 game away mula sa SRG, and they're 1 game away of putting these Giants back to the lower or down to the lower bracket. So let's see kung paano magpa-pan out tong game na to, kasi kanina pa natin to hinihiling, si Kai's on the lane. Yes. Diba, kung hindi nyo man naabutan yung introduction kanina, sinabi na rin nila Phil, sinabi na rin ni Joshi na nakuha ni si Kais yung Sky Prince na tagline niya because of this hero. Diba? And now, mawi-witness natin kung bakit yun. Pero, mawi-witness din natin kung kaya bang pigilan yun ng Pro Esports. Feeling ko nga, after itong game na to, if manalo man yung Pro Esports, dapat si Kozen magkaroon sa nung reward. Kozen, top 1 Harit MSC 2026. Oo, kasi 3 games, 3 Harit ang nakita natin dito kay Kozen. Top 1 Harit Paris, France. Yun yung nakalagay sa niya, sa loading screen. Nakaset na yung location sa Paris eh. Tapos, puro Harit ang ginamit. So, this time, si PPP. Oh, this is clearly different from what we saw ng game 1 and 2. Dahil, parehas na. Teka lang, may blink yun doon. Bigla-bigla na lang. And si Yums ang tutumba sa kamay ng Pro. Kapalit lang ng buhay ni Sasek Kais. Sumayaw sa kanyang 4 na punla. Pero wala siyang makukuha. Meron pang Rat of Dryad doon na gagamitin. Crab is gonna go down. To the hands of Coily. Si Kais ay umaamba pa. Turtle is still up for grabs. Pero sisimulan to ng Pro Esports. Nabuhay na rin si Yums dito, so pwede silang lumaban ulit. Pero sinasalubong na sila ni Sorry I'm Felix, Flicker burned mula kay Stormy, and this is gonna be a free turtle objective para sa Pro Esports. Kaya saan pa napunta yung unang turtle ng game na to. And this is, again, what is happening dun sa game number 1, game number 2, Pro Esports ang madalas na nanalo sa mga turtle objectives. Pero si Innocent, siya naman ay nananalo dun sa kanyang lane. So, napapwersa niya na mag-back away si Kozen. Parang game 1 nga kung tutuusin. Ganito yung nangyayari. Hawak ng Pro Esports yung control sa objectives. Innocent on the other side ay hawak naman yung control against his opponent sa gold lane. Pero, ang maganda dito for Pro Esports, yung lineup nila, kahit dalawa lang yung magkasama, kayang pumatay. Eudora or Beleric na magkasama, kaya pumatay niya. Si Sorry and Felix plus Beleric, di ba? Kahit sino na duo, kahit sinong body, ay kayang magbigay dito sa SRG ng matindi. So, si Kais daw, meron siyang vertical invade na gagawin. Pero nandun si Coily. Uy, tapos bibigyan. Ngayon, yung sinasabi nating dalawa, may dalawa din pala yung SRG. At sila din daw kayang magbigay sa kahit sinong makasalubong nila. Hindi rin in-expect ni Coily na ganun ibibigay at ibubuhos ng SRG lahat. The ultimate na kinopya dito ni Stormy. Hindi siya nagdalawang isip, no? Gamitin yon kasi that is Coily. Ilang beses natin nakita si Coily na kapag naging maganda yung early game niya, talaga nga namang nahihirapan yung kalaban niya. Doon sa may bandang Gedli, si Stormy din nabibigyan na ng Pro. Isang pitik na lang.
Hindi, tatlo pala yung kailangan para kay Soria and Felix to take down Stormy. But that's gonna be an upper hand para sa Pro kasi malapit na mag-spawn yung next turtle. Ganda nung pick-off na yon para sa Pro Esports. They notice, teka lang, flicker doon mula kay Yums. Flicker din mula kay Sa. So makakatakas ang Pro Esports sa posibleng gustong gawin ng SRG. Napatragon pa doon si Kram. Alam nila na hindi makakapalag masyado. Sorry, and Felix doon sa frontline. Dalawa yung zinozone and another turtle secured para sa kupunan ng Pro Esports. Grabe ang pinapakita ngayon ng Pro Esports. Mukhang nandito talaga yung init mula nung kanilang pagkapanalo sa finals. Talagang ramdam mo yung giggles sa ngayon. Ramdam mo yung kanilang kagustuhang ipakita ang lakas nila sa buong mundo. They're up against one of the veteran teams na kasali dito sa MSC at pinapahirapan nila to sa mga early games. And for SRG, still, kaya naman nilang pumalag dito kung sabayan sa mga kill score. Pero masasabi kasi natin no, na parang nasa Pro Esports na yung momentum. And pwede pang mag-iba yung takbo ng laban natin, pero nag-iiba na rin yung atake nila dito. Kung kanina, nakatuon lahat ng atensyon natin kay Coily, ngayon binibigyan na nila ng espasyo itong si Gozen. Si Yums na naman yung napili nilang banatan. Ngayon si Kais ay low. May purple buff naman yan. Mapapaten to sa blades para makatakas lang doon. Pero si Coily, susupok pa naman likod at si Innocent. Ang makukuha nila ay Pro Esports. We are no underdogs. Grabe yung ginagawa ng Pro Esports, man. Diving inside the turret, walang nagagawa ang mga miyembro dito ng SRG. Kabisadong kabisado ng Pro Esports paano ise-secure ang mga kills. And look at that, Coily once again having a good game dito sa larong ito. Diba? Alam na yung timing when to initiate. And that is also because of the spaces na nabibigay ng mga kampi niya. Diba? Ang ganda ng burst down nila kanina, tapos Soria and Felix, ready na naman siyang pumasok dito, ihain yung sarili niya para din magkaroon ng kumpiyansa etong si Coily to dive in and to initiate. So, he really has the upper hand on this game. Meanwhile for SRG, mukhang kailangan nilang bigyan din talaga ng mahaba-haba at matagal-tagal na oras itong si Innocent. I'll be honest, mas may impact pa yung Ling ni Coily kesa sa Ling ni si Kais kasi ngayon, sino na naman yun ang gugulo sa SRG? Another tempest of plays mula kay si Kais, but sabi ni Gozen, kung kaya mong sumayaw, ay kaya ko rin. Double kill mula kay Coily, and again, mas may impact pa yung Ling ni Coily kesa sa Ling ni si Kais. Ibang klase talaga ang pinapakita dito ng Pro Esports. Ngayon si Innocent hindi na rin lahahayaan pa na dupensa dun sa gitna. And look at the replay. You know, 4 blades. Hindi mo makukuha yung 4 blades kasi sa pangalawa pa lang sinasalubong ka na ng mga chrono dashes dito ni Gozen. Ito yung rason kung bakit MMR Harit kasi itong game 3 dito talaga mas mainit si Gozen. And aside from Gozen, look at PvP. Kung kanina binibigyan siya ng binibigyan, parang nabaliktad talaga yung sitwasyon. Ngayon, wala nang makapagbigay sa kanya. 0-0 and 7. Sinong papatay dito sa Belerik na to? Nahihirapan pa umanap yung SRG ng tempo. Nahihirapan pa sila na umanap ng sagot sa mga problemang binibigay ng Pro Esports PPP. Up ahead on that brush. Ginamit yung ultimate. Na-bait out yun ni Yums. Pero that won't even stop them from invading. Nakuha ni Stormy yung ulti ni Gozen. Sabi niya mali. Mali siya nang nakuha. Ngayon susugod muli ang Pro Esports. Nakaamba. Pero di nila itutuloy yung laban. Hindi nila itutuloy ang panggagangsta doon sa base ng SRG. Pero ganun pa din yung ginagawa nilang strategy dito and yung pag-atake sa mga teamfights. Minsan, si Coily pa rin yung nauuna. Kasi alam naman niya na merong mga pantakas ang isang Hirara. Tulad niyan, engage na naman, coming in from Coily, tapos flicker in, coming in from Sa. Ang sakit ng damage na yun. Kamuntikan pa si Stormy, even si Kram ay mababa na yung HP. Soria and Felix zoning the members of SRG. At magagawa na lang ni si Kais
ay pumunta doon sa orange buff. Nakapag-retry na yan. Pero Nakuha. makukuha pa rin niya yung orange buff ni Coily. Coily's been the responsible para doon sa ginagawa ni si Kais. Pinupusuan lang niya. Ngayon na di niya na kayang lumaban, dinadaan niya na sa splitan. And alam mo, Joshi, no, medyo mahirap din talaga to for SRG. Paano sila babounce back? Kasi hindi ganoon ka-scaling yung mga heroes nila. Maliban na lang dun sa Ling. Diba? Maliban na lang doon sa kanilang jungler. And for Innocent, para sa mga Clint na nahirapan sa early game, ang hirap bumawi nito. Kaya naman ngayon, for Pro Esports, tinutuloy lang nila. Ito na naman ba si yung Kais. Lord na makakanakaw? Hindi papayag si Coily na maulit-ulit ni si Kais yung ginawa nila on game number 1. Pinakita niya na nga nung game 2 na hindi na siya mariretrihan, ipapakita niya ulit yun sa game number 3. Nagmala diesel ang Pro Esports. Hindi nagmahal ah. Nagpainit muna. Nagpainit muna ang Pro Esports. Si Kozen, mainit na sa Harit. Si Coily, mainit na sa Retry. Kaya ngayon si Kais, sa magagawa niya lang talaga, mag-split doon sa laban. Subukan na pigilan yung ginagawa 1v1 ng sa baba. Pro Esports. 1v1, it's Coily versus si Kais. Pero si Kais pa Pakabuli ni unang Coily. tatakbo. Si Kais pa unang iiwas sa laban. At si Coily pa ang maghahabol. Tapos na siya doon sa ginagawang split. And now it's time to group up. Middle lane. Hawak ng Pro Esports yung Lord. Dudunggol sa base ng SRG. Taas yata ang goal nila dito. Crumb, burst down. Binibigyan na nila sabay all-in doon sa base turret sa itaas. Gamit lang din naman ng Valkyrie Descent itong si Sorry I'm Felix. At mukhang enough ang lakas nila. Pero mukhang kailangan yata nila tumakbo kasi maghahabol ang SRG ngayon. Si Kais ngayon ay napura ng mga members ng Pro Esports. Uy, walang namatay. Buhay pa rin si Coily. Kapiso na yung buhay. And even itong si PPP, hindi pa namamatay. Grabe naman yung pinapakitang performance dito ng Pro Esports. Medyo naging malalim na sila dun sa itaas. Pinilit na nilang kunin yung base turrets. Pasok doon. Sorry I'm Felix. Pero nakita natin na kaya nilang mabuhay. Ang ganda na ng timing actually ni si Kais dito to take down one. Pero nakapag-flicker out pa si PPPPP. Walang namatay sa Pro Esports doon. And ganoon kalaki yung lead nila, kaya naman ganoon kahirap na hirap ang SRG lumaban dito. Isa na naman pasok mula kay Coily. Sorry I'm Felix. Pero aatras lang din naman sila dahil may paparating na Lord in under a minute. Si Kais still doesn't have an impact dito sa laban. Ninenegate lang sila at ino-overpower ng Pro Esports. Coily on this Herara. Parang nampo-provoke lang kay si Kais na ang nagawa mo lang naman ng game 1 mang steal. Pero hindi mo nagawa yung ganito. 6-1-2 KDA from Coily on his Herara. Sige, makukuha mo yung Ling. Pero may makukuha kong iba at mas lulupitan ko pa. Even Kozen dito, the damage coming in from him at talagang napakataas na 31.4k mula sa isang Harit. Kanina, hindi siya yung nagiging parang anchor ng damage kasi nahihirapan nga siyang pumesto. Ngayon malayang-malaya siya. Diba? Wala na ngang nagawa yung SRG kundi mag-split push. Dalawang turrets yung nakuha nila, tag-isa sa itaas at isa sa ibaba. Pero mukhang gagawa ng play si Yums dito. Iipitin yata nila ang Pro Esports. Makakaramdam ba ang Pro Esports dito? First down yung Lord, minamadali. Si Yums on the move. May Ay, natapaya nakuha! na si Kais. We'll get that Lord down. Kaso nga lang, unti-unting babagsak ang mga buhay. Mamamatay si Sa, sasayaw si Kozen. Krama na into the team fight. Sinusustain lang yung damage. Buhay pa din naman Aray! siya. Patay din si Coily. Ngayon yung SRG, naghihintay lang ng perfect moment. At sila pa ang lalamang doon. Naku, madideja vu yata. Wala pang namatay na kahit na isang miyembro dito sa SRG. Pero dumedepensa pa rin sa may bandang gitna. Ito na si Kozen, sasayaw na ulit. Mabibigyan si Stormy. And with that, madedepensahan pa nila yung gitna. Hindi yata nila hahayaan maulit na mangyari dito yung nangyari dun sa game number 1. Pero mukhang nagiinit lang din pala. Nag-aantay lang din pala ng tamang opportunity ang SRG para lumaban.
At yun pala yung perfect moment. Started with Yums on the backline with the conceal. Pincer method para sa Pro Esports. And because of that, they got that Lord. Dedepensa ngayon ng Pro Esports sa kanilang base. Lord ay hawak ng SRG. Yums and Innocent back on the front line. Accompanying the Lord down. Pero mapaburst agad to ng Pro Esports. At sa isang iglap, tila ba maitatabda na ng SRG ang kalamangan dito against Pro Esport. Still, they have 2.5k lead. Yung 6k to 7k kanina, lumiit ng 2,000 na lang. Again, dahil lang ulit sa isang Retry Lord steal na ginawa ni si Kais. Pero tutuloy yata ang Pro Esports dito. Hahanap yata ng gulo na sa si Kozen sa loob ng pader. Pero may Rat of Diet, pero itutuloy nila ang paghapol kay Kozen. Mamamatay si Kozen sa kamay ng SRG. Pero mamamatay din naman si Kram. Lalaban pabalik. Double kill kay si Kais. Shutdown mula kay Coily. Sorry, and Phoenix tuloy na sa Coily! kanyang pass. Stormy is down in a triple para kay Coily. May immortality pa siya. Pwede pa lumaban ulit. But Pro Esports mukhang nagalit ulit. Grabe yung laban dito. Men, kung kanina si Coily na bait out, ngayon tinry ni Kozen. Pagpasok niya, hindi niya lang in-expect na nandun yung sapak ni Humes at naiipit sila sa pader. Nandun pa yung Dragon, naka-ready talaga. Mag-all in yung SRG to take down Kozen, but they did not expect na kaya din silang i-outplay, i-out-damage dito nila Coily. Look at that. Di mo, tago dun sa damo, tapos pasok sa tamang timing. May bawi din talaga. Alam din talaga nila Coily dito when to go in. But the question is, who will take down this next Lord? Kasi kung sino makakuha nito, for sure, nasa kanila ang kalamangan. Nasa kanila ang control. And it feels like parang kailangan yata ng Pro Esports dito mag-Lord dance. Hindi yata yung 50-50 dun sa Lord kasi pinakita na ni si Kais ilang beses na kaya niyang nakawin yung sinisimula ng Pro Esports. Kailangan daanin sa no? Kailangan makrohin. Kailangan sayawan ng Pro Esports. Sisimula Di daw, na, 50-50 pinamadali. na. Si Kais, manggagaling sa likod, papasok sa gitna. Lord! Tempest of Blades, Retry kay Coily, mapupunta yung Lord. Tapos si Sorry yung Felix, si Innocent ang target. Tutumba si Sa, may ipit na si Kram, may Dragon Tail. Si Humes ay mapakatay ng mga members ng Pro Esports. Pero SRG, dalawa ang makukuha nila. It's gonna be Sa and Sorry yung Felix. Lumabas agad yung Lord. Ilalaban yata din, dire-diretso ng Pro Esports to. Mukhang hindi yata to ma-maximize ng Pro, not unless gumawa sila ng play na kakaiba. Yun nga lang, kalahati ang buhay ni PvP dito. Medyo hindi maganda yung timing ng pag-spawn ng Lord para dito sa Pro. Pasok si Coily, pasok si Kozen. Ito ang dalawang Pinoy mula sa Pro Esports. Nagpapakilala sa world stage pero maiipit na si Coily at pasok si Guys. Pero nataunt siya dun ni PvP. And because of that, sasalubungin na yung mga Chrono Dashes coming in from Kozen. Hindi pa rin tapos ang laban. Makakadepensa pa rin ang SRG pero hindi nila magagawa yung gusto nilang comeback basta-basta. Nahuli si Guys ni hindi na siya nakabitaw pa ng ulti. Damage is present. 616 Hanif mula kay Kozen. Binurse na lang ng bigla yung link ni si Kais. At dahil dyan, we're back at 50-50. Although lamang ang Pro Esports when it comes to map control, wala nang middle inhibitor ang SRG. And even yung mga minions, shove to the side of SRG right now. Matagal pa yung Lord. Wala pang kailangan magpuwersa ng play. And if to meron man, it's gonna be SRG. Kailangan sila yung pumuwersa ng engagement para mabuksan muli yung kanilang mapa. Pero ngayon ay kakalma muna. Dadaanin muli nila sa Maitruhan ang laban na to. Dito matitesting ang utak ng mga players natin. Gaano sila ka-ready? Flicker in mula kay Sa. First down si Kram. Makakalipad ba? Yes sir, indeed. Kaya pa pero mamamatay siya kahit nasa ere pa siya. At mukhang si Sa ang isusunod nila. Pero mukhang ito pa rin ang call for Pro na ituloy ang laban. 1-for-1 yung maging palitan pero X-Planer ng SRG ang nawalat na bura. Pro Esports on the other hand, just because of that, sila pa ulit yung may tapang ditong umamba. Alam nila
Wala na ring Tempest of Blades si Kais, kaya pwede pa silang lumaban. Aabot naman si Cram dun sa Lord, but parang ano eh. Eto parang RG Boy sa Pilipinas eh. Flicker in, tapos kukombo eh. Akala mo nga mali pa siya eh. Di ba? Kasi nauntog Oo eh. Abot pala. Sakto lang pala dun sa likod ng pader. And Grabe. hindi ko inisip, hindi ko inakala na aabot tayo sa puntong ang pro scene ng MLBB nagkakaroon na ng flicker in Eudora. Yun nga. Di ba? Hindi na nga natin in-expect na abot sa punto na may nagyuyudora. Pero hindi rin natin in-expect na abot sa punto ang playmaker yung Eudora. Diba? At dito magkakaroon ng testingan talaga. Walang flicker, sisa, in 13 seconds, pero mukhang magkakaroon naman. Naabot naman to sa maging Lord Dance. Pero dito rin papasok yung kalakasan ng SRG with their split push mechanics. Nandyan yung link na si Kais, pwedeng dun sa baba, pero kasi knowing pro esports, wala silang paki dyan, i-burst down nila yung Lord kapag nandyan na. 50-50 na lang ulit. Pag may nakita ng lane, ulti ka lang ulit, PvP. Down to 40%, make it 30 para dun sa Lord. Dire-diretso tinutuloy lang, si Kais dun sa likod. Pwedeng tumalon, papasok si Koy, hindi mo na Lord na yun, Tempest of Blades! Para lang makatakas. Pero mainit na nga yung daliri. Mainit na yung retry ng Pinoy na si Koy Lee. Parang tournament, no? Pag si Coily ang nag-retry, matik sa kanila yung Lord, pero mag-spawn agad yung Lord. Wala nang oras pa ang pro esports na ayusin at i-manage yung mga minions nila. The question is, can they end this game o kaya pang patagalin to ng SRG? May flicker si Sa. Siya na naman yung inaabangan ko. Kasi pag si Stormy yung ganyan, maaari naman nilang bigyan. And this time on the middle lane. Sorry, I'm Phoenix on the bottom. Basag na yung inhibitors doon sa dalawang lane. Papasok ko si Sammy ng flicker rin at si Cram na naman. Mainit siya kay Cram, pero siya'y mabibigyan. Tempest of Blades mula dun kay si Kai sa likod. Tatlo yung target, pero si Coily nakuha si Yom. Sorry, and Phoenix is down. Cozen, PvP, and Coily alone. Maipit na si Innocent. Papupulan na Sky Piercer. Wala namang immortality. Winter Crown, wala kay Coily. Tapos meron yung ability. Nabuhay pa! Papasok pa na si Innocent. Pero tatamaan sa ng turret, but Cozen will dance away this dream. And we're now repeating history! Dahil ang Pro Esports, seconds away of defeating ang Goliath. And again, David wins in a dance from